Mga bossing, ayoko lang pong nakakaligtaan itong mga napapansin natin na mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Mabilis na mabilis lang ho ito. Pagkakasyahin natin itong magagandang ginagawa po at magagandang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng 5 minuto. Sabi dito, mas mabilis na biyahe sa EDSA busway, mas maraming bus, mas maikling pila dahil sa service contracting program ng admin at Ferdinand Marcos. Kasi siyempre ang mangyayari ho dyan, mga kababayan, yung iba po na merong mga boundary, tatagalan yun, hihintay talaga yun ng mga pasahero. So ngayon no, mga kababayan, dahil po doon sa ginawang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga chuper natin, ano po, sigurado na sila na may maite-take home sila. Ngayon, hindi sila naggagarapalan doon po sa pagsakay ng mga pasahero, mga bossing. Less waiting time, more buses deployed, may fare, discounted pa. Isa pa ho yan, mga kababayan, ha? At eto pa, yung walang gutom kitchen. Ako, si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulo ba yan? Nagsaserve? O kamukha lang? Si Pangulo yan, di ba? Nagsaserve, walang gutom kitchen. Tuloy-tuloy pa din po yan. Mga boss chief amo, sir, ani ng bayan, pagkain ng mamamayan. Almost 2,000 katao ang naseserban ng walang gutom kitchen, mga bossing. Natandaan ko, ayoko na lang bumanat, natandaan ko yung kay dating Pangulong Duterte, nasa gedli-gedli lang ho, mga kababayan. Ito, maayos, maaliwalas, at mukhang mabango yung pasilidad. Mabilisan, direktang epekto sa gastos ng Pilipino. Oil price, diesel cut since 10 litro, at 10 kada litro. Ano sinasabi nila na hindi iniintindi ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagtaas ng gasolina? Ano po iyan, mga kababayan? Alam niyo po kung bakit ko lagi kong inuumpisahan po, no? Yung mga vlog natin sa mga gagandang mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ito po yung mga kadalasan na tinitira at pinifake news po, mga bossing, nung mga DDS. Di ba, Shiro Kansaki? Sasabihin, naku, walang ginagawa si Bongbong Marcos. Pero ang totoo po, ayan, mga kababayan, sabay-sabay po yan lahat. No, hindi ho yan kagaya nung picture na magtatanim ng isang halaman, tapos okay na. Di po ba? Alisin ko na ho, mga bossing, no? Puntahan ko lang, mabilisan lang po. Ito siguro mga 8 minuto na topic natin to. Si Binoy, aalis na ng Pilipinas. Hindi, nagpaplano pa lang po. Nagbabalak, mga boss chief amo, sir. Si Boss Noybi natin, mga boss chief amo, sir, nagpaplano, nagbabalak kung sakali na siya ay hindi natatakbo sa pagkasenador sa susunod, may aalis ng bansa. Ano masasabi ninyo? Ano gusto niyo ipabaon kay Robin Padilla kung sakali na tumuloy ito sa ibang bansa? Sir, tingin ko Netherlands. Ano po? Kung sakali na nag-iisip si Boss Noybi kung saan siya pupunta, Netherlands, total naman, love na love niya si dating Pangulong Duterte. At least araw-araw mabibisita niya si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Ma'am Viola G, umalis ka na, boy silly ngayon. Yan na naman yung boy silly . No, kayo, hindi ko alam yung mga pinagsasasabi niyo na boy silly diyan kay Boss Noybi . Ano po yung sabi dito ni Boss Noybi, mga kababayan? Senator Robin Padilla on Friday said he is now taking steps to exit the country and withdraw from the political system he once engaged in. Gusto ko na talagang magpunta sa abroad. Magpunta na nga kami. Ayan na. Yun nga ata yung yun nga yata yung plano, no? Magpunta na nga kami ng Netherlands, ng Germany. Sabi ni Padilla. So ito ngayon sa 2028, gusto ko nga si Jimmy Bondoc ang maging senador . Yun yung papalit. Ano po? Yun yung papalit, no? Kung merong alaws na ginagawa o wala tayong pakinabang na senador kay Robin Padilla, papalit ang kailangan, wala din pakinabang. Ganun po ba ibig sabihin nun, mga kababayan? Malayo si yung kay Robin Padilla ho, mga bossing. Na lang tayo nito, na dolbo lang ho tayo nito, mga kababayan . Di ba? Actually lahat naman sila, lahat ng mga nandoon sa side ng mga DDS
Nadolbo lang po tayo nun mga kababayan. Bakit? Nadolbo nila o nabudol nila ang dating si Pangulong Bongbong Marcos na akala ni Pangulong Bongbong Marcos matitino. Ako totoo ho, mga kababayan. Naniniwala ako na dapat nabuwag talaga at tama lang po yung pagkakabuwag ng Uniteam. Dahil hindi naman po natin dapat kasama yung mga yan, mga boss chief amo sir. Paano ba naman? Unang-una, uto-uto. Unang-una, uto-uto yung mga DDS. O gusto niyo po ba na makahalubilo, makasalo, makasama, makagrupo yung mga uto-uto na kagaya ng mga DDS? Syempre ayaw. Di ho ba? Pangalawa, tingnan nyo naman po sila. Sila na yung ninanakawan. Pero tanggol pa din ho ng tanggol, mga kababayan. Tayo ho, mga boss chief amo sir, hindi pwede. No, pag merong mabibigat na mga ebidensya at merong mga ipinapakita na totoong mga may bilang na ebidensya, hindi kagaya ng baligod-baligod na ebidensya na kesyo mali-maleta. Papakitaan ka ng maleta. Unang-una parang AI. Pangalawa, basta sasabihin na lang, okay Martin Romualdez ito. Okay Bongbong Marcos ito. Alam niyo po yun, bibigyan ka nila ng ebidensya. Eto picture, hindi ka pa din ba naniniwala? May picture, may eroplano, tapos merong mga maleta. Tapos yung eroplano, parang private jet. Sabi ko, kada umaalis ako, lumilipad ako, patungong ibang bansa, ang kadalasan kong nakikita, maleta at eroplano. Dahil kumbaga, lagi pong magkasama yan eh. Di ba? Lahat ng aalis, pupunta ng ibang bansa, magdadala ng baon nilang gamit, i-empake doon sa maleta, isasakay sa eroplano. O di po ba? Ganun ay papakita sa inyo ebidensya, tapos paniniwala agad. Ayaw natin silang makahalubilo ho, mga bossing, no? Ano pa sabi dito? Kung hindi natin mababago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas, i-enjoy ko na lang yung asawa ko. Mag-ano na lang ako sa mga anak. Kinabahan ako doon. Baka yung the urge ito eh. No? Mag-ano na lang ako sa mga anak ko. Kasi hindi ako naniniwala sa sistema na ito. I am sorry, patawarin nyo ako. Hindi ko nakikita ang future hindi ko din nakikita ang Pilipinas na may future kapag merong mga Robin Padilla. Pagka may mga Robin Padilla. Di ba Ricardo Reyes at Rosana Edugiron ng Bulacan? Pagka merong Bato de la Rosa, pagka merong Bungo na mahilig po sa mga palugaw, nakwa 1/4 o kalahati yung itlog, Robin Padilla, mga kababayan.